Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ginabi, oo. Ay, nako, ano ba nangyayari sa Pilipinas? No, mga friend. Magbigay do tayo ng action dito sa vlog ni Batang Manila Toits tungkol ho dito sa dito kay Kibaliw na to. Oo, pakinggan ho natin si Toits ha. Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Ang nakikita po ninyo mga kababayan sa ating screen ay walang iba kundi si Apollo C. Kibuloy. Meron po siyang panawagan sa kapwa nila mga Duterte supporters. Pakinggan muna natin bago natin bigyan ng reaksyon na itong ginawa ni Kibuloy. Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Kaya vote straight, PDP laban. Bakit po vote straight, PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya. Walang kukontra, walang kakalaban. Kami pong lahat nagkakaisa riyan. Pagkatapos, siguridad pa rin ito ng ating... Putik yan. Ano ba nangyayari rito? Kibuloy, may VIP treatment ba sa BJMP? Secretary Rimulya, dapat malaman mo to, sabi ni Toits. Talagang dapat malaman mo to, Secretary Rimulya. Ano to? Lokohan ba? Sira ulo tong... Paano nakakapag ano? Kampating, oo. Pakinggan pa natin. ating Vice President na pinag-initan ng mabuti. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng Naninira pa yung bugo ko. I-impeach daw yung mga unfounded ako. Sira ulo ho to eh. Sira ulo talaga ito. Nung ko pa sinasabi, baliw eh, di ba? Kaya baliw tawag ko rito eh. Yung appointed san daw yung gago, o ngayon nakakulong. Ngal, tumatakbo sila doon. Tinanggap naman ni itong si Garcia. Maski na baliw, tinatanggap sa Comelec na. At eto nakakulong to. Nakakapagdaldal lang ganito to. Yan nangangampanya pa yung gago. Pero anyway, nothing is impossible. Sa mga oras na to, sabi nito nasa ano raw to nasa malayo daw ang pang number 25 daw yata to, sabi ni Atty. Enzo sa sa survey. Ito pinagkampanya nila to at nangangampanya siya na vote straight daw nothing is impossible basta lalo na sa Police Asia. Kita mo naman, Police Asia biglang number 1 si Bongo, number 3 si Bato, at pumasok na si Ipe. Papasok. Isang survey pa bago magmayo 12. Baka number 5 nito si Kibaliw na to. Tuloy mo Kibaliw. ng intelligence funds samantalang billion, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Wala namang mga pagtawag sa Kongreso upang ito'y imbestigahan. Ngunit hindi tinantanan ng ating Vice President upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, Gago! Ang daming hindi maipaliwalag na ninakaw nung Vice President mo. Nako, katatapos lang ng mahal na araw, hayop ka. Dapat ito, ipako ito eh. Pero hindi kagaya ng kay Panginoon Jesus. Dapat ito, ang pako nito, yung daliri niya, isa-isang pako kada isa. Tapos patagilid, yan. Mga boss, ano? Pero paano? Nobel ho ang Nobel. Pero nakakapagsalita ng ganito. Pinapayagan ng kulungan. Ano to? Nakakahiyaw sa buong mundo to mga friends, sa totoo lang. Kahiyayaw talaga. Shout out Atty. Claire Castro. Perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay. Gago, naglilingkod ba yung amo mo? Nagnakaw, ang daming pinapatay, kaya nandoon sa ICC. Puta, ano ba itong mga na to ni Duterte, no? Karumal-dumal itong mga si Badoy, si Celes, Harry Roque, puta. Ano na itong mga galamay niya, no?
Talagang dapat tapusin ni Bongbong lahat to. Itong gobyerno na to. Pag may natin, wala. Kawawa ang Pilipinas dito. Daming kwarta nitong mga to. Ay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Gago, hindi nga naglilingkod, nagnanakaw. Kaya nga i-impeach. Tsaka binibigyan naman yung Vice President mo na hindi naman basta i-impeach. Tanga, pagtanggol niya yung sarili niya. Ang klase mga nilalang to. Mga halimaw talaga sila, mga boss. Yung masasabi ko. Mga halimaw sila. Kampon sila ng demonyo, totoo. Bakit mo, si Vice President, ini-impeach daw si Sara Duterte. Binibigyan ng tanga, talaga tanga, mga tanga, no? Kaya pag straight vote po kami sa PDP laban, ang boto namin ay siyam. Kailangan ng siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kami po yun. Kaya wala pong magmamaliw. Straight tayo. Huwag na po kayong lumingon. Oh, pulis siya. Kita mo ha, talagang kaawa-awa ito. Baka pwede nang ilagay sa number 5 to. Ha? Pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Okay, so yan po yung sinasabi ni Apollo Magbibigay ng sa akin, iba ho kasing komentaryo ko. Iba naman kay Toits. Ang kay Toits, ano nangyayari? Secretary Remulla, bakit nakakalitaw to? Oh. Sa akin, hindi, iba naman ang reaksyon ko dyan. No? Ang nakakaba dyan, baka paglabas na naman ng survey ditong Police Asia, number 5 nito. Wala imposible ngayon, lalo-lalo na sa Police Asia. Ang ganda ng paliwanag ng presidente ng Police Asia. Kung paano tumaas ang approval rating ni Sara Duterte, bumagsak kay Bongbong. Putahin ka. Anong klaseng mga nilalang to, no? Takin mo yan, no? Nakakapagdaldal yan ng ganyan. Nakakulong yan, ha? Nobel recommended yan. Nakatakbo pa senador, ha? Katakot-takot ang kaso. Pero kay Garcia, tawag ito, hindi pa ika-consider na guilty yan. Akusado lang yan. At pwede pa siyang tumakbo. Hanggang walang final verdict na siya ay convicted. Nag-iisip ba itong mga to? Puta. Paano kung na-convict? Anong gagawin nyo? Ang sinesweldo niyan, galing kay Juan de la Cruz. Ang lalaki na sweldo niyan. Ewan ko sa inyo. Sakit sa ulo. No? Yung Comelec. Diyos ko. Senador, tinatanggap niya. Baliw ko yan. Maliwanag na baliw yan. Patignan mo sa psychiatrist yan. Pag hindi sinabi ng psychiatrist sa sira ulo niya. Di ba? Malapit na mga pre na si Bato. Mukhang nandyan na raw yung warrant of arrest, no? Pero tibay ni Bato nung panahon ni Digong, nung siya ang chief of police. Maski na palipit, ipagtatanggol niya ang kapulisan. Eto. Eto si Bato, mga boss. August 16, 2017, sa kuha ng closed-circuit television at CCTV camera, bandang 8:24 ng gabi. Sa isang sulok, ilang metro lamang ang layo mula sa basketball court, kung saan puling nakita si Kian, natagpuan siyang nakasubso at wala ng buhay. May nakita rin daw na 2 sachet ng tinaghihinalaang shabu malapit sa biktima at isang 45 baril sa kanyang kaliwang kamay. Ayon sa spot report ng Caloocan City Police, bumunot umano ng baril at nagpaputok si Kian nang makita ang mga puli. When they chance upon si Kian, biglang tumakbo itong bata at nung hinabol doon sa alley na yon kung saan siya napatay ay bumunot ng baril. Gumanti ng putok ang isang pulis sa binat. Tingnan mo mga pre, no? Yung panahon ng
itong war on drugs ko noon, talagang hindi nila aaminin na pinatay nila ng walang kalaban-laban yung mga biktima eh. Kasi gaya nga sabi rin ni Matabato, pag binigay na sa kanila yung target, patay yan. Lalagyan ng shabu, lalagyan ng baril sa kamay. Sasabihin ng laban. Ganito yung nangyari kay Kian. Pero tignan nyo yung justification nila Albayalde ha. Ina-justify nila na talagang ng laban. Oh. Ilyo na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ang tawag na sa May tsura doon ng niya, mga no? tao ron is addict, pusher. Ngayong patay na siya, mabait na siya. Gago! Ano ang diferensya ng pinatay na bata ng mga adik sa pinatay na bata ng mga pulis? That's stupid! Use your... Noong Sabado rin, mismong si PNP Chief Bato de la Rosa ang nagsabing may intelligence report na sangkot daw sa pagbebenta ng droga ang tatay at tiyuhin ni Kian at si Kian daw ang courier. Yung mukha natutunaw na yung gums, natutunaw na yung ngipin. Talagang ganun, oh. Sabi ko, kadaming adik nito lugar na ito. Sobra. Ang laro dito, patayan. Pero sa examination result na inilabas kahapon ng PNP Crime Laboratory, negatibo sa gunpowder nitrates o residue si Kian. Indikasyon ito na hindi nagpaputok ng baril si Kian. Tugma ang pahayag ng PNP Crime Lab at ng PAW Forensic Lab na nakaluhot o nakatapa si Kian ng barilin. Meron po bang sitwasyon na ganun po maja-justify? Tignan mo, idedepensa pa rin ni Bato rito. Nagtatanong si Aquino to eh. Oh, si Aquino nagtatanong eh. Pero i-justify pa rin ito si Bato. Eh, nakaupo, baka nakagano naman. Oh, tingnan mo ah. Talagang lahat ng palusot eh, no? Yung ganung klaseng pagbaril sa isang suspect o pagpatay sa isang suspect na nakaluhod at nakababa po yung ulo. Hindi ko ma-justify yung rolo kung barilin mo yung tao nakaluhod. Thank you. Unless yung nakaluhod siya, tapos nagkagano ng baril, hindi, barilin mo pa rin. Pero yung ganito po, kung ganito po, Kaya ganyan yung rolo, hindi natin alam, baka mamaya nakagano siya, tapos may baril siya ganon. Nakagano ng baril, hindi, barilin mo pa rin. Gago! Natagyan ng Bato to. Grabe no mga pre, no? Paano nakaganyan? Eh, sabi na, kung nakagano naman, di baril mo pa rin dahil may baril eh. Sabi. Grabe ho talaga yung ginawa ni Duterte. Yung sindikato ho ni Duterte, grabe. Oo. Yung nakaraan ho yun. Sobrang... Pero anyway, malabo na yan. Si Digong na yan. Todas na yan. To si Bato, sunod na ho yan. Sunod na yan. Pati Sara Duterte, malamang sa alamang yan, sabit yan eh. Sa ICC. Bakit? Tagal niya naging mayor. Silang dalawang tatay niya, patita sila. Walang investigasyon sa mga napatay sa Davao, di ba? At yun nga, sabi nila sa Kanyas, talagang siya ang mother ng tukhang. Oh. Kaya malamang din yan. Ang problema lang nitong gobyerno ni Bongbong, paano nila kukunin yan? Parang bulaga rin. Bulaga! Ano mangyayari riyan? Oo. Lalaban na yan. Pero walang ano. Sana, Diyos me. Daldal na naman si Sara. God save the Philippines. Talagang marami yung ano to. Marami pa yung... Kaya ako mga friends, sa totoo lang. Si Atty. Claire Castro, dapat yan talagang, at mas possible, naka-bulletproof na yan. Mas masahol na ho kay Kapersian. Atty. Claire Castro, mas masahol na ho yan. Tsaka nakapwesto sa gobyerno. Tsaka talagang to the point, with matching evidence lahat ng detalye, yung baho ni Duterte, ng mga pinagkahayupan ng panahon niya, talagang may record. At kinakalkal na po yung mga baho nila, lahat ng kung paano nila nilustay at ninakawan ang Pilipinas. Kumpleto. Kumpleto. Pulong lahat. Ang problema na lang talaga, ayaw umusad sa Department of Justice. Yun lang ang problema doon. Nandun na lahat eh. Naipile na lahat ni
Senator Trillanes, mga friend. Oh. Pero itong Department of Justice ang ayaw gumalaw. Taon na yung nandoon. Minsan gumalaw, dismiss pa. Yung kaso, ipinail ni Franz Castro. Yun na mabilis. Pero yung mga talagang grabing mga plunder, smuggling, wala eh. Hindi umuusad. Ewan natin kung paano gagawin. Yan ang kaabang-abang mga friend. Kung paano ma-shoot ito si Bato. Siyam pa ho pala Siyam pa ho yung mga kasabwat ni Duterte sa war on drugs na yan. Puro dekalibre ho. Yan ang mga inaabangan, maganda. At saka yung Nolasco, saka yung La Chica. Kung kailan yung sila na dapat isa lang kung saan nila dinala yung pera na daang milyon na nanggaling sa do sa Special Disbursement Officer ni Sara Duterte pagkakuha sa bangko, sa land bank, parang pasang bilis eh. Kernel at chika, nandito na kami. Hintay ka dyan, kinuha na. Pagkatapos wala na. Ang bukas pakinggan natin. Sarap pong ulitin. Yung nung nag-interrogate si Congressman Luistro, talaga namang puro stretcher. Hindi naman stretcher, arte. Puro arte ng arte yung mga apostoles ni Sara Duterte. Ewan ko. Ay nako mga friend. Magkulab na po tayo. Sakit sa ulo, no? Kawawa si Juan de la Cruz dito sa mga Duterte na to. Pag hindi talaga natapos ni Bongbong to, ewan. Kita mo naman to si Kibulog. Boto nyo straight PDP, para makalusot si Sara Duterte. Anong katangahan nyo yan? Pag nakakuha pa ng boto yung mga ganyang uring senador, mga putik yan. Ang kakapal na mukha, hindi na para sa Pilipinas ang sasabi ng mga gago, para kay Duterte na, di ba? Magkulab na tayo talagang. Ewan ko na. Pero antayin natin yung survey ng Police Asia. Siguro baka mamaya number 5 na yan si Ibulog. Magkulab na tayo mga friend. At alas 9 na ho dito eh. Ang tagal namin nagkwentuhan kanina ni Pastor John Lagun. Oo. Friend Jane Lebay napagkwentuhan namin si Judas. Munti kayo abuti ng 2 oras. Oo. Alauna ng rito. Bali, doon pala sa Amerika, alas 11 na ng gabi. Oo. Kaya kako, friend yun, tulog na. Mapupuyat ka na naman. Kako sa kanya. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rose. Sa inyo may bahay. God bless you and happy Monday. Happy Monday, Raul. Raul ulit. Masyadong peke ang dating ni BP. Pweh, nakakasuka. Totoo. Whiskey, shout out. Ang kapal ng mukha. Ginagago na tayo. Totoo. Ewan ko ba. Ba't pinapatulan pa ng media yung mga hype na yan? Sa totoo lang. Whiskey ulit. In fairness, mister. Sa totoo lang. Magaling ang troll army ng dilim for propaganda at fake news. Despite yung dispalko, yung nakaw, yung pagkukurap na gobyerno, agencies, at may mukha pa siya to point at BBM government as an evil one. Totoo yan, Whiskey. Magaling nga sila sa pambabaligtad eh. Tamo nung bago dumating ang eleksyon. Sabi ng tatay niya, gusto ko bago ako bumaba, makita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya. Padalang ko kayo ng police. Ako tapos na. Tapos na ang eleksyon. Tama. Whiskey do. May sabi akong ganito. He pointed me as the bad one with bad friends. Sabay siya pala yung ganun. Yan nga ang Duterte. Michelle Edwin, shout out Mike. Sabi niya, hindi ako nanonood ng mga drama ni Sara at mga DDS. Total waste of time. Kakayod na lang ako. Magkakapera pa ako kahit konti. Yan. Ginunten ko lang, friend. Dahil sobrang kapal ng mukha. Akala mo nakakaharap pa sa tao. Puta.
alam mo kung ano lang to, tong mga Duterte na ito, kung tunay silang tao sa mga kinasasangkutan nila, magpapakamatay na to eh. Oo. Masahol pa kay Judas itong mga ito to. Si Judas kaya nagpakamatay, nakita niya eh. Nasasaktan yung mahal niyang Panginoon. Oo. Hindi niya inaakala na, akala niya nagkapera na siya at pag gumawa ng milagro sa Panginoong Hesus, magkakapera pa ulit siya. Kaya hindi yung mga inaasahan ng gago, hindi nangyari, di ba? Prim, shout out. Nagpipilit na mambudol ulit ang mga tao, sari-sari ang ginagawang drama kung paano manloloko ang mamamayan. Still face talaga. Kapal na mukha eh. Susan de la Cruz, shout out. Happy Easter, Karox, and to all. Happy Easter, Susan de la Cruz. Primo, hindi naman kinidnap dahil matanda na. Sinalakab para hindi makapalag. Matalino man daw ang matching na paglalangan din. Walang magaling na abogado ang maitatapat sa sandamakmak na kasong kakilakilabot. Totoo yan, Prim. Ako, mga friend, sa totoo lang, no? Gusto ko pag inareso si Bato, manlaban eh. General Torre, alam mo na gagawin mo pag nanlaban yan. Self-defense. Ayon sa amo niyang si Digong. Barilin mo sa ulo. Di ba? General Torre. Pag nanglaban ka ba to, taste of your own medicine. Di ba? Cuidado ka. Danny Lopez, shout out. Hindi ba sila kinikilabutan sa mga pinagsasabi nila? Grabe naman mga Duterte na yan. Ibang klase. Hindi sila tao, sabi si Danny. Danny ulit dapat makahon na mga yan, lalo na si Harry Roque. Yan pa isa, mga demonyo mga yan. Ano to? Maden Show Yebes, shout out. Tunay ba yan? Baka naman pagtapos ng Holy Week, banat ka na naman, Sarah. Sigurado. Ang mga demonyo, mga yan. Chupisa Bunao, shout out ha. Good evening po, kuya, at sa mga mahal mo po sa buhay. At sa mga kawaras, happy Easter po sa ating lahat. Sino pong maitim ang babae? Si Badoy talaga lang po. Maitim na babae, si Badoy talaga lang po, kuya. Strong man si Digong. Kaya pala halos di madinig ang sinasabi noong nagpapakilala siya sa harap ng ICC. Ngayon, ipakita mo ang pagka-strong man. Ngayon mo sipain ang mga taga-ICC para hatulang ka agad. Malamang yan, tupista. Pero gano'n ba? Tupista ulit Baka makadidies din si Libayan. Kita na ang kulay niya. Parang gano'n na nga eh. Dati pinanonood ko yan, hindi na. Oo, wala na, parang hindi na siya maganda naman, pinapanood ko, binabanata niya si Rapi Tulfo. Oo, talagang saludo ko siya, kino-content ko pa nga siya, di ba? Oo. Pero ngayon, Atty. Claire, wala naman sa hulog, Atty. Libayan. Sa totoo lang, wala. Walang kasalanan si Atty. Claire sa'yo eh. Para tirahin mo eh. Oo. Diba? Ang dami mong pwedeng tirahin sa gobyerno, si Atty. Claire pa. Ayaw naman kita i-content dahil abogado ka eh, di ba? Pero, para sa akin, mali. Chupista Bunao. Grabe talaga itinanim na troll farm sa mga zombies. Aba kuya, kung di lang daw po sa mga DDS, di na raw po siya boboto. Nakakainis na talaga ang fake news. Totoo. Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sorry, Karox, off volume muna. No time to listen. Sa sarang walang H, butangera, tampalustay. Chupista ulit Baka DDS din si Libayan. Kitang-kita na ang kulay mo. Yun. Parang ganun nga eh. Ben Torres, shout out. Baka naman si Digong ang nang-rape kay Sarah. Parang may naalingaw akong ganyan.
Walang alam ha. Mary Chat, shout out. Sobrang kapal na mukha ni Sara dahil gawain ng Duterte ang gawaing masama. Manlinlang ng mga tao, magmura ng mga tao, kaya mukhang mababaho ang itsura nila. Maitim ang puso ng mga Dutertes. Totoo. Walang puso, kamo. David Allen Mendoza, shout out. Happy Easter po, Kuya Rox, at sa family nyo. May Holy Week message pala si Sarah Jing. Meron palang ganyang mensahe ang reyna ng impyerno. Oo nga, no, Sarah, no? Ano ba namang kapal na mukha mo yan? Reyna ka ng impyerno, tapos ganyan ang mensahe mo sa Holy Week. Gaga ka talaga. Wala. Aba, kung sa tansya nyo, alanganin yung ma-impeach nyo, mag-guilty niya sa impeachment trial ninyo, Senado, i-file nyo na yung plunder. Graft and corruption, ang liwa-liwanag. Ano ba namang acknowledgement receipt yan? Puta na, libo-libo, walang puro fictitious name, walang record sa PSA. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo pasampahan ng kaso. Puro ka impeachment. Ay, nako. Kaya ako, tamang duda pa rin ako eh. Oo. May mga ano eh. Nang putik yan, oh. Ewan. Nabidali Mendoza. Karox, halos 2 rim na bond paper pala ang ebidensya laban kay Digonggong. Mamumuti pala ang mata ni Koopman sa kababasa ng ebidensya. Di bale po, sabi ni Kupalman, basta bayad siya. Totoo yan, David. Ha? At saka yun nga lang, pag pinakita yung mga video ni Digong kung paano niya murahin yung ICC at kung paano niya aminin sa Quadcom, wala na yung mga ebidensyang nakasulat. Yun lang video, sapat-sapat na eh. Bong tupas. Antay mo, 16 hours video. Conference, pakikita. Patay. Sigurado kasama yun dun. ICC, kam. Sipain ko pa kayo. Sigurado may mga ganun yun. Pakikita lahat ng prosecution yun. Sabi siguro nung abogado ni Duterte. Tomorrow, I'm resigning as your counsel. Paano pagtatanggol yung ganyang klaseng gago? Sarili niya, inaamin niya. Ano pa yung pagtatanggol mo? Yun na lang magawa nilang agrumento dyan na walang jurisdiction ng ICC over my client. Mga ganun lang yan. He is illegally arrested. Mga ganun lang yung papatunayan yan. Puta, kung ganyan agrumento nyo, hindi kayo pang $1 million. Oo. Pampeso lang kayo. Yung agrumento ng mga abogado niya na puti, yan na rin ang agrumento rito ng sila, yung mga tao. Kibuloy lang eh. Diba? Yan lang yan eh. Bong tupas, Yes, good. God save the Philippines from magnanakaw Duterte. Totoo yan, Bong. Alberto Olayer, shout out. Karoke, nung una, beloved ako kay Atty. Libayan. Bilib na bilib siguro to. Yung pala kakampi, si Libayan, nang mamatay tao si Digong Duterte. Nabaliw, di ba, ang baliw, pumapatay ng tao, Karoke, di ba? Okay na. Ako dati, bilib din ako niya kay Libayan, ngayon wala na. Good evening, Sir Kasani. May you have a blessed Easter. God bless your family. God bless kalat ni. Mundo Cheng, Totoo yan, pre. Yung 34 na sabungero at may kasama pang buntis, hindi na nakita. At ang utak ng sabong na yan ay si Atong Ang, na matalik na kaibigan ni Digong, na ngayon naman ay pinopos hanggang dito sa Canada ang isabong na online sa FB. Mga babae pa ang nagpo-promote na isabong na ugat ng krimen. Grabe, no? Mundo ulit, Kung matatandaan mo, pre, kaya nasibak si Erap sa pagkapangulo ay dahil sa dalawang testigo na sina Chavit Singson at Atong Ang. At doon natuluyan ng nasibak si Erap. At
bilang premyo nilang dalawa kay Pandak na si Gloria Arroyo ay naging legal na ang weteng sa norte at pati sabong at isabong ni Atong ang ay wala nang maghahabol pa sa mga 34 sabongeros na nawawala at tapos gustong pang pati dito sa Canada isama pa sa kalokohan nilang scam na isabong. Ewan ko, isa pa yan eh. Mundo Cheng, oh. Kaya nga nababaliw si Roque sa dahilan hindi na siya nakakasuso ng nota. Patay tayo dyan. Jopil, shout out ka. Sani, baliw na rin talaga itong si Inday Toothbrush. Ikulong na rin yan sa mental gaya ni Kibaliw. O, diba? Totoo yung pang mental talaga mga hype na yan. Hindi lang. Magmula doon sa amo nila, puro pang mental sila yan. Mundo Cheng, oh. Dito sa Pinas ka lang makakita ng sandamakmak ng mga tanga, bobo at maraming klase ng balimbing, iba't ibang kulay ng mga buhaya at iba't ibang kausuotan ng mga hudas ng bayan at nanunungkulan sa lahat ng sangay ng gobyerno mula sa barangay hanggang sa Supreme Court. Wala kang aasahan, lalo na kung Duterte ang may kaso. Totoo yan, mundo. Mundo Cheng ulit, oh. Pinakamakapal at walang kahihiyan na lahing Pilipino sa Pinas kundi ang mga Duterte. Isama na rin si Amy Lacson. O nga pala pre, marami nang nangangamatay sa mga hinalikan ni Digong dahil sa mabaong hininga ni Digong. Friend Shervin Sapeta, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Christy Ansen. Friend Amy Bingson, Dolor Gracia, shout out. Eman Escalona nak, long time no see na naman. Pag may oras, magkwentuhan tayo. Kanina kakwentuhan ko si Pastor Jun Lagon. Oh, sus, ang saya-saya. Friend Shelby, munti kami abuti ng 2 oras. Oh, Friend Shelby, no? Impong Basyang Team Tedeli po. Bumabati po ng mingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa usapang banal na Sara Sapak po today, Sir Rox. Banal na. Sara Sapak, talagang grabe, ano po, kakaibang nilalang at parang sa ibang planeta po talaga galing. Totoo, grabing pagkamanhid po na talaga na kakapala ng pagmumukha. Totoo. Mailalagay mo po talaga siya sa Guinness Book of World Record. Totoo, pinakamakapal na mukha sa balat ng lupa. Kasi po, pinakamakapal na leather na pang sapatos, wala po talagang panama dito kay banal na pusit. Palibhasa po talaga si Rox, maitim po ang kaluluwa at budhi niyan. Kaya manhid na po yan at wala po talagang pakiramdam o pakialam kahit ano pa sabihin ng buong mundo po sa kanya. Pero pinagtataka ko lang din si Rox, bakit grabe po talaga ang lulupit ng sayad na sumasama po sa kanya. At tingin ko po yata sa kanya isang banal na santa, Panginoon. Mahabagin langit, ano pa po ba talaga ang nangyayari po sa napakadami po naming ubod ng tatanga na kababayan. Parang lahat po sila ay na-exorcist. Tama yan. Yan ang dahilan. Pagkaharap po ng banal na buhaya, ewan ko po Sir Rox, pero pag ganyan po talaga nakikita at napapanood mo araw-araw, parang nakakasawa na po talaga sa earth. Totoo yan, Tiyadeli ka. Kahit saan ka po lumingon, puro malala na po ang mga sayad at tululing. Impong Basyang lalayan sa pumuna. Ayaw ko pong mahawa ng topak sa kanila, Sir Rox. Magpapalamig lang po muna ng kirot sa Rayuma. Sa inyo pong lahat, tunay pong makikibaka ang katipunera ng Cavite. Sa inyo pong lahat, tunay po na nagmamahal. Ito po ang asungot at makulit ninyong Tiyadeli. Ingat po palagi, Sir Rox. Mapagpalang buhay po sa buong Team Rocky Warriors. Salamat po sa walang umay pong pag-shoutout sa araw-araw, Sir Rox. Oo naman, friend, di lang naman ikaw, madami naman lahat, di ba? Ito si Jane, no? Shoutout, Jane Labay na. O, kakwento ko kanina si, Pastor Jun Lagon, kala mo, si Judas na pagkwento namin. Sabi niya, tama ka dyan, Sir Rox. Kay Manny Pacquiao, he is blessed so much, but
Pag nagpatuloy siya sa politics, lalamunin lang siya talaga ng politika. Totoo yan, friend. Ikaw Pacquiao, ay, bahala ka sa buhay mo. Ha? Nag-exude na nga siya sa pagiging if dirty politics when umayon siya kay Digong. Yun na nga ang sign na si Manny ay maiswesway ng kasamaan ng politics. Totoo yan. Friend Sherry J. Zero. Ang masasabi ko lang, Sara, pag kayo nawala sa politika, masesave na ang Pilipinas. Buti hindi kayo naglalagablab pag nababanggitin niyo ang pangalan ni Jesucristo. Patawarin mo po ako, Diyos ko po, at nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Totoo yan, Shirley. Ha? Shirley ulit. Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. Sa iyo din, Shirley. Jane, happy Resurrection Sunday to you, Sir Rox, and to all your family. Same to you, friend Jane. Jane ulit. Sir Rox, totoo ba ang nag-warning itong si Harry Roque kay BBM na pag pinakulong daw siya magkakagulo dahil hindi raw siya kilala? Hindi raw siya kilala ni si BBM. Wow. Talagang bigatin itong si Harry na ito. Hindi niya masisindak si BBM kung si Digong nga binitbit ng ICC, si Harry Roque pa kaya? Totoo. Here's the painful truth. After the arrest of Digong, lahat ng susunod na aarestuhin sisiw na lang yan. Meron pa bang mas mahirap arestuhin liban kay Digong? Diba? Kaya so nga tignan natin kung paano pupulutin. Bato, tandaan mo, pag nanglaban, pinabaril sa ulo, bato ka, huwag kang lalaban. Patay ka kay General Torre. Jane L. to. Si Rox, tama si Atty. Claire. Talagang pinipilit ng kampo ni Digong na pigilan ang mga witness na prosecution. Passport at ID pa talaga ang naisip nila. Kasi mga mahihirap ang mga biktima na wala namang passport. Sabi ni Atty. Claire, why not birth certificate instead? Walang dudang mas mabigat ang ID, ang birth certificate, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Friend Jane ulit. Tama ka na naman dyan, Sir Rox, na ang testimony mismo ni Digong sa Senate at sa Congress, under oath yun, ha? Sir Rox, yun ang pinakamalakas na evidence ng prosecution. Totoo, yun na nga, wala nang damarabang, ha? Inamin na nga niya, di ba? Luslao, shout out. Kala mo naman ang galing-galing ni Pusit. Ang dami namang ninakaw, parang walang gutom ng presidente pa si Digong nyo. Kayang-kaya nga magbayad ng mga abogado sa ICC. Totoo yan, Luz. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good afternoon po tayo sa mga kawaryos. Ang galing niyang mag-transform ng image, parang isang buwan lang nakalipas, gigil siya magmura. Tapos eto naman ang kanyang personality. Isang matiwasay na boses at sumasailalim. Kaya mahirap siyang maging pinuno ng bansa. Baka masahol pa sa kanya ang ama. Masahol yan talaga. Lalo pa pag di tayo nakabalik sa ICC. Paano kung kapag nakaupo na bilang maging diktador? Naku, so scary. Kahinat na natin. God bless the Philippines. Totoo yan, Malo. John Dimango, my friend, shout out. Noel Tenco, shout out. Pag si Sara nawala na sa pwesto, ubos ang lahi ng mga Duterte. Wala nang mga angas ng mga yan. Kulong pa lahat. Sigurado yan, Noel. Faith and Trust, shout out. Si Rox, tignan mo, umaapoy na ang aura niya dahil hindi yan siya nagkukunwari na parang santa. Nakala mo di makabasag pinggan. Kakasuka. Totoo yan, Faith and Trust. Ang kapal nga ng mukha. Sabi ko sa'yo, para makaharap na. Putik yan. Glenda Deo, shout out. Darkness. Dahil sa korupsyon at EJK nyo, huwag na po kayong magpaka-hypocrite po. Hindi nyo bagay magpakabanal dahil sa masasamang kinasasangkutan ninyo ng buong pamilya ninyo po.
Mas okay aminin nyo mga kasalanan ninyo para at least mapatawad pa kayo ng taong bayan at ng ating Diyos na minsan ay pinatawanan at kinutyanin nyo. Sana po magbago na po kayo para sa ikabubuti ng lahat. Naku, malabo yan, Glenn Dadgeo. Ha? Oy, mission accomplished mga boss. Oh. Hanggang bukas po muli. Brother Eli Asisio, shout out. Boyong Kong Balong. Tagal na rin tayo hindi nagkikwentuhan. Pag may time message mo lang ako. Ay, may message kita para baka bukas magkwentuhan tayo, no? God bless mga friend, no? Ay, nako. Init. Dasal. Good night.